Nakikita niyang iniharap ng babae ang kanyang mukha sa liwanag. Parang nawala ang hininga ni Richard. Ang dumi sa kanyang mukha ay nagtakip sa mga tampok, at ang mga basahan ay nagtago sa kanyang anyo. Ngunit ang isang anak ay kilala ang kanyang ina. Kilala niya ang paraan ng paghawak ng kanyang mga kamay. Kilala niya ang pagkakiling ng kanyang ulo. Pinanood niya ang estrangherong ito, ang lalaking walang utang na loob sa kanya, tratuhin ang kanyang ina ng maihigit na pagmamahal at respeto, kaysa sa nakikita niya mula sa kahit sino sa loob ng maraming buwan. Pinanood niyang ibinigay ni Elias ang kanyang guwantes. Bumulusok ang pagkakasala kay Richard na parang alon. Siya ang CZ. Kaya niyang bilhin ang buong kanto, ngunit hindi siya naroon upang ipagtanggol siya. Sinasabi nila na makikita mo ang tunay na sukatan ng isang tao, hindi sa kung paano niya tinatrato ang kanyang kapantay, kundi sa kung paano niya tinatrato ang mga taong walang maibabalik sa kanya. Sa hierarkiya ng lungsod, may mga hari sa kanilang mga torre na salamin. At mayroon ding mga multo, ang mga lalaki at babaeng naglilinis ng kalat na iniwan ng pag-unlad ng mundo. Nakikita natin sila, ngunit hindi natin sila nakikita. Tinitingnan natin sila, ngunit tila wala sila. Isa si Elias sa mga multong iyon. Sa loob ng 6 na taon, si Elias ay nagtrabaho sa ruta ng sanitasyon ng Sektor 4. Ito ang shift na walang gustong kumuha. Nagsisimula ito ng 3:00 ng madaling araw sa matinding lamig, paikot sa mga kapitbahayang sira ang ilaw sa kalsada at puno ng mga lihim ang mga anino. Malaki si Elias, malapad ang balikat, at ang kanyang mga kamay ay pinatigas ng taon-taong pagbubuhat ng basura ng lungsod. Ngunit ang kanyang mga mata ay banayad. May pamilya siya sa bahay, isang asawang si Sarah, at isang maliit na anak na babae na nangangailangan ng braces na hindi nila kayang bayaran. Pagod na siya. Bawat buto sa kanyang katawan ay sumasakit pagsapit ng tanghali. Ngunit may panuntunan si Elias. Dignidad. Lagi itong sinasabi ng kanyang ama. Ang dignidad ay hindi nasa pamagat ng trabaho, anak. Nasa tao ito. Kaya't hindi lang siya basta nagtatapon ng mga bag, pinupulot niya ang mga basurang natumba. Inililipat niya ang mga bisikleta sa driveway upang hindi mabangga ng mga may-ari. Ginagawa niya ang maliliit na bagay na hindi nakikita, ngunit nagpapasibilisado sa isang lungsod. Ngunit sa Martes na ito, isang nag-ielong kulay abong Martes ng Nobyembre, gagawin ni Elias ang isang bagay na magbabago sa landas ng 3 buhay magpakailanman. At wala siyang ideya na may mga matang nakamasid sa kanya. Rutina ang ruta hanggang sa makarating siya sa 5th at Main. Ito ang kanto ni Matandang Mary. Hindi iyon ang tunay niyang pangalan, syempre. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan. Isa lang siyang bahagi ng kanto, isang bungkos ng basahan at sobrang laking mga quote na nagtutulak ng kalawangit na kariton na puno ng mga bagay na tinatawag ng mundo na basura, ngunit para sa kanya ay kayamanan. Karamihan sa mga tao ay tumatawid ng kalsada kapag nakikita siya. Bumubulong siya sa sarili. Amoy siya ng panis na ulan at hirap. Minsan sumisigaw siya sa mga sasakyang masyadong lumalapit. Siya ang kahulugan ng isang taong itinapon ng lipunan. Ngunit si Elias ay laging kumakaway. Magandang umaga, Mama, sabi niya, ang kanyang malalim na tinig ay pumapailan lang sa ingay ng trapiko. Minsan tinitingnan siya ng babae gamit ang malabong mga mata. Minsan hindi siya pinapansin, ngunit paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng maliit, walang ngiping ngiti, isang kislap ng pagkilala sa isang isip na tila basag na salamin. Sa umagang ito, bumagsak ang temperatura malapit sa nagielo. Ang hangin ay tumatago sa mga damit na parang kutsilyo. Habang huminto ang truck ng basura, nakita siya ni Elias. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo siya sa gitna ng service lane, nanginginig ang kanyang payat na katawan. Nakabaligtad ang kanyang kariton, ang buong ari-arian ng kanyang buhay. Nabali ang isang gulong, nagkalat ang kanyang mga kumot, plastik na bote at kupas na dyaryo sa maruming kanal. Nagbubusina ang mga driver. Isang dilaw na taxi ang umiwas, sumisigaw ng mga mura ang trooper mula sa bintana. Nakatayo siyang nakapako, hawak ang isang punit na shawl, nakatingin sa gulo ng kanyang buhay sa aspalto, luha ang mukha na puno ng dumi. Maliit siyang tingnan. Talo. Tinapik ng partner ni Elias, isang mas batang lalaki na si Darnell, ang gilid ng truck. Iwanan mo na, nahuli na tayo sa oras. May tatawag din dyan.
Tiningnan ni Elias ang schedule. Tiningnan niya ang galit na trapiko. Pagkatapos tiningnan niya ang babae. Hindi niya nakita ang isang taong walang tirahan. Nakita niya ang isang lola. Nakita niya ang takot. Hindi ngayon, bulong ni Elias. Hindi lang siya bumaba sa truck. Tumakbo siya. Pumasok siya mismo sa daloy ng trapiko, itinaas ang kanyang guwantes na kamay upang pahintuin ang isang mabilis na van. Sumirit ang preno. Hindi natakot si Elias. Lumapit siya sa babae, ang kanyang unipormeng mataas ang visibility, isang ilaw ng kaligtasan sa kulay abong umaga. Nandito ako, mama. Nandito ako, mahinahon niyang sabi. Hindi niya inalintana ang dumi. Lumuhod siya sa kanal. Ang kanyang mamahaling pantalon sa trabaho, na siya mismo ang nagbabayad para linisin, ay nabasa ng maruming tubig. Sinimulan niyang pulutin ang kanyang mga gamit, bawat basang dyaryo, bawat nadurog na lata. Hinawakan niya ang mga iyon na parang pinong porselana, dahil alam niyang para sa kanya ito ang lahat. Nanginginig ang babae, nanginginig ang kanyang mga kamay na hindi makapagsalita. Tinitingnan niya si Elias gamit ang malalaking, takot na mga mata. Inaasahan niyang sigawan siya. Inaasahan niyang paalisin siya. Sa halip, inalis ni Elias ang kanyang makapal na thermal gloves. Heto, sabi niya, isinuot sa kanyang nagielong, marupok na mga kamay. Isuot mo ito. Nilalamig ka. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na nagpahinto sa mundo saglit. Kinuha niya ang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at marahang pinunasan ang mansa ng langis sa kanyang pisngi. Isa itong kilos ng matinding lambing na tila hindi bagay sa maruming lansangan ng lungsod. Aayusin natin ang kariton na ito, pangako ni Elias. At ilalabas ka natin sa kalsadang ito. Wala siyang ideya na 50 yarda ang layo, sa likod ng tinted na bintana ng isang makintab na itim na ay lalaking nakamasid. At ang lalaking iyon ay umiiyak. Sa loob ng itim na Lincoln Navigator nakaupo si Richard Sterling. Si Richard ay lalaking tila mayroon ng lahat. Siya ang EVP ng Sterling Industries, isang konglomerado na nagkakahalaga ng bilyon. Mayroon siyang penthouse, ang pribadong jet, ang kapangyarihan. Ngunit sa nakalipas na 6 na buwan, si Richard Sterling ay nabuhay sa isang bangungot. 6 na buwan na ang nakalipas, ang kanyang ina, si Elena Sterling, ay nawala. Siya ay dumaranas ng maagang demensya. Isang gabi, naiwan na bukas ang tarangkahan. Lumabas siya sa dapit hapon, litong-lito, hinahanap ang tahanan ng kanyang kabataan na matagal nang wala. Nag-hire sila ng mga pribadong investigador. Naglunsad sila ng pambansang paghahanap. Ipinaskil nila ang kanyang mukha sa mga billboard. Ngunit ang lungsod ay isang halimaw na nilalamon ang mga mahina. Si Elena Sterling, ang matriarka ng isang dinastya, ay tila naglaho na lamang sa mga lansangan. Araw-araw mula noon, nagmamaneho si Richard. Dumadaan siya sa pinakamalalang lugar, sinusuri ang mga mukha ng mga walang tirahan, hinahanap ang babaeng dati nagbabasa sa kanya ng mga kwento bago matulog. Nawawalan na siya ng pag-asa. Nagsimula na siyang magluksa, iniisip ang pinakamasama. Umagang iyon, naipit siya sa trapiko, inis, nakatitig na walang saysay. Nakita niya ang truck ng basura. Nakita niya ang kaguluhan. Pinanood niyang pigilan ng malaking sanitation worker ang trapiko. Pinanood niyang lumuhod ito. At ang basurero ay ginagawa ang trabahong nabigo ang bilyonaryo. Binuksan ni Richard ang pinto ng kotse. Mabigat ang kanyang mga paa. Katatapos lang ni Elias itali ang gulong ng kariton pabalik sa lugar. Tumayo siya, nakangiti sa matandang babae. Ayan, parang bago. Halika, ilipat natin sa bangketa. Pasensya na, ay isang tinig ang pumiyok mula sa likuran. Lumingon si Elias, handang ipagtanggol ang babae, akala galit na driver. Ngunit nakita niya ang sarili niyang kaharap ang isang lalaking naka-Italian suit, luha ang mukha. Sir, tanong ni Elias, naguguluhan. Kailangan ninyong umatras. Delikado rito. Hindi siya pinansin ni Richard. Lumuhod siya sa maruming aspalto, katabi ng kariton. Tiningnan niya ang litong mukha ng babae. Mama, bulong ni Richard. Mama, ako ito. Si Richie. Napakurap ang babae. Ang ulap sa kanyang mga mata ay gumalaw. Tiningnan niya ang lalaking nakasuit.
Tiningnan niya si Elias. Bumalik ang tingin sa lalaki. Inabot niya gamit ang guwantes ni Elias at hinaplos ang mukha ni Richard. Richie, mahina niyang sabi. Nahuli ka sa hapunan. Bumagsak si Richard sa kanyang kandungan, umiiyak. Ang tensyon ng 6 na buwan ay nabasag sa isang iglap. Ang sanitation worker, ang babaeng walang tirahan, at ang si. Isang larawan ng sangkatauhan sa gitna ng trapik. Umatras si Elias, binigyan sila ng espasyo. Nagulat. Naunawaan niyang hindi lang ito si matandang Mary. Ito ay buong mundo ng isang tao. Isang oras ang lumipas bago maayos ang lahat. Dumating ang ambulansya, hindi na may sirena, kundi may mahinahong pag-escort upang dalhin si Elena pauwi. Bago sumakay sa ambulansya kasama ang kanyang ina, lumapit si Richard kay Elias. Tiningnan ng sisi ang basurero. Tiningnan niya ang maruming uniforme, ang name tag na nagsasabing Elias. Hinawakan ni Richard ang kamay ni Elias gamit ang dalawa niyang kamay. Hindi niya inalintana ang dumi. Mahigpit niyang hinawakan. Sinagip mo siya, sabi ni Richard, matatag ang tinig. Nakita mo siya ng lahat ay tumingin palayo. Wala kang ideya. Wala kang ideya kung sino ang tinulungan mo. Umiling si Elias, mapagpakumbaba hanggang huli. Isa siyang tao, sir. Isa siyang ina. Sapat na iyon para sa akin. Dahan-dahang tumango si Richard. Siya ang may-ari ng Sterling Industries. Ang aking pamilya. Hindi namin kailanman mababayaran ito. Ngunit sinubukan nila. Sa tahimik na pasilyo ng ospital makalipas ang ilang oras, lumabas si Richard mula sa silid ng kanyang ina. Gusot ang mamahaling suit, nakaluwag ang kurbata. Pagod ngunit magaan ang loob. Naghihintay si Elias sa bangko sa tapat, suot pa rin ang uniforme, hawak ang papel na tasa ng kape. Dehydrated daw siya, sabi ni Richard, bahagyang pumipiyok. Ngunit naaalala niya ako. Tinanong niya kung bakit ako nahuli sa hapunan. Sa wakas, nagsimula ang kanyang gamutan sa ospital at di nagtagal ay nakabalik siya sa bahay. Maayos na siya at masaya sa wakas. Ang kwento ay hindi lang tungkol sa gantimpala. Isang malaking tseke ang nagbayad ng mortgage at nagpagawa ng ngipin ng anak ni Elias. Ngunit may isa pang bagay na tiniyak ni Richard. Nagpatayo siya ng pundasyon sa pangalan ni Elias, nakatuon sa pagtulong sa mga walang tirahan na makabalik sa kanilang pamilya. Naging direktor ng operasyon si Elias para sa nasabing pundasyon. Isinabit niya ang kanyang sanitation gloves sa isang glass case sa opisina. Ang aral na itinuro niya sa lungsod ay hindi tungkol sa pera. Hindi tungkol sa kapangyarihan. Kundi sa simpleng, nakakatakot na katotohanan na bawat taong nadadaanan mo, ang pulubi, ang adik, ang estrangherong nakabalot sa basahan, ay bida sa isang kwento na wala kang alam. Sila ay mga ina, ama, anak na lalaki at babae. At minsan, ang taong nagtutulak ng kariton ng basura ay maihigit pang dignidad kaysa sa taong nagmamaneho ng mamahaling kotse. Maging mabuti. Laging maging mabuti dahil hindi mo alam kung sino ang iyong nilalapitan.